Anong balita sa boxing? Bukod sa Fighter of the Year na nga itong sina Naoya Inoue sa Ring Magazine, ay ginawaran na rin siya ng Sugar Ray Robinson Award mula Boxing Writers Association of America bilang kanilang Fighter of the Year, itong si Japanese Monster Naoya Inoue. Siya ang first Japanese boxer na nakatanggap ng Sugar Ray Robinson Award. Ito ang pinaka-prestiyosong award na hinahangad na makuha ng isang fighter. Natuwa daw ng gusto si Inoue sa balitang ito. Sabi ni Inoue sa official statement na dalawa lang daw ang naging laban niya last year sa Japan, pero karangalan daw ang ma-recognize siya ng mga boxing journalists sa buong mundo. Ang pinaka-head daw ng Boxing Writers Association ay kinontak si Inoue at sinabing siya ang nanalo. Naiintindihan daw ni Naoya Inoue na itong asosasyon na ito ay may 98-year history na, kaya nararamdaman daw ni Inoue ang kalakihan ng parangal na ito. Kaya lalo pa daw siya magsisikap ngayong 2024 para sa kanyang boxing career. Susunod nga na makakalaban ni The Monster ay itong Meksikano na si Luis Nery, dun pa rin sa Japan sa Mayo. Si Luis Nery ay isang malakas at mahusay na fighter, pero malaking katanungan kung tatalunin ba niya ang naghari sa 122 pounds na si Inoue. Karamihan na eksperto sa boxing ay tingin na hindi kayang talunin ni Luis Nery itong si Inoue. Kaya pressure din kay Naoya Inoue na nananatili pa rin siya sa super bantamweight, maski tingin ng mga eksperto na kayang-kaya niya nang talunin ang mga naiwan dito sa super bantamweight division. Pero syempre hindi naman pwedeng pilitin itong si Naoya Inoue na umakyat sa featherweight division kung tingin niya na hindi pa kaya ng kanyang katawan. Kaya ang nakalatag na plano kay Naoya Inoue ng kanyang kampo ay dalawang laban pa siya sa super bantamweight division kontra Meksikanong Luis Nery at Uzbekistan na si Murodjon Akhmadaliev. Maski tinalo na ito ng kanyang tinalo na si former unified super bantamweight champion Marlon The Nightmare Tapales. Sa ngayon daw ay nagmumukhang hindi masasagi itong si Inoue at sa opinyon ng nakakarami ay siya ang pound for pound number 1 boxer in the world. Mga ibang kilalang boksingero na nakakuha nitong Sugar Ray Robinson Awards na Fighter of the Year mula Boxing Writers Association of America ay itong sina Jack Dempsey, Muhammad Ali, Rocky Marciano at Manny Pacquiao. Sabi ng author ng Boxing News 24/7 na nasa great company daw si Inoue at talagang deserving daw siya na mapasama sa mga ito. Samantala, may post si Janriel Casimero sa kanyang Facebook account na Cuadro Alas It's My Boy. Sabi niya, kung sino man ang umarang sa kanya ay kanyang sasagasaan. Sabi naman ng mga commenters, paano yan idol? Humaharang sa'yo sina MP Promotions President Sean Gibbons at Silver Voice. Sasagasaan mo ba sila? Ito namang isa sabi, okay na sana, may Kuya Lods pang nasama na nagpahamak sa'yo idol. Cuadro Alas, sayang idol na cancel pa ang iyong malaking laban. Ang sinasabi ng commenter na ito ay yung kinansela ni MP Promotions President Sean Gibbons na sinasabing malaking laban sana ni Janriel Casimero na WBO title eliminator kontra TJ Doheny na bata ni Sean Gibbons. Pero dahil daw sa pambabastos ng kanyang kapatid kay Sean Gibbons at tinawag itong white dog, asong ulol, asong puti, ay kinansela ito ni Sean Gibbons. Ito namang isa, sabi, bakit ayaw mong kumasakay Tapales, idol Casimero? Hinamon ka na nga niya, pagbigyan mo na. Ito namang isa sabi, ang tagal mong sumagot sa hamon ni Tapales, idol Casimero, papalagan mo ba ito? Pero positibo pa rin ang kampo ni Casimero na mapapalaban siya sa malaking laban kasi pinadalhan na siya ng WBO na lumaban na para sa WBO title eliminator. Kaya abangan natin ang sunod na laban ni Casimero. At sabi naman ni Jason aka Kuya Lod sa Kalam na fake news naman daw si Silver Voice at hindi totoong nakansela ang kanilang laban. Pero ayon naman sa kampo ng MP Promotions na dahil kinansela na nila ang laban ni Casimero at ni WBO number 3 current Asia Pacific Champion TJ Doheny ay wala na daw natitirang malaking laban para kay Casimero kundi si Marlon Tapales lang. Na inihamon na nga itong si Tapales kay Casimero ni MP Promotions President Sean Gibbons. Sabi naman nitong isang commenter na hindi na lang ilaban si Casimero
sa kababayan ng kanyang promoter na si former world champion Tomoki Kameda dahil malaking laban ito dahil sikat si Tomoki Kameda sa Japan. Pero ang problema, wala na sa super bantamweight si Tomoki Kameda, umakyat na ito sa featherweight division. Samantala, ang dahilan umano ni Sean Gibbons kung bakit ipapalaban na niya si Marlon Tapales kay Casimero para daw matigil na sa pambabash si Casimero sa kanila. At kumpiyansa daw itong si Gibbons na tatalunin ni Marlon Tapales itong si Casimero. Maganda rin naman na palagan na ni Casimero itong si Tapales para mapatunayan niya ang kanyang sinasabi tungkol kay Tapales na hanggang 5 rounds lang daw sa kanya si Tapales na mahina sumuntok at ang power lang daw ni Tapales ay ang kanyang uppercut na hindi daw siya magpapabugbog kagaya ni Tapales kundi siya ang mangbubugbog sa laban. Maganda nga na maglaban na sila para mapatunayan ito ni Casimero at automatic pala ito na ang magiging labanan nila ay pang world title eliminator na kasi nga matataas ang ranking nilang parehas. Siguro ang sagot ni Casimero ay itong kanyang bagong post na sino man ang haharang sa kanya ay kanyang sasagasaan. Kaya mukhang papalag na si Casimero dito kay Tapales. Sabi naman itong commenter, padalan nyo na agad ng kontrata para mapirmahan na ni Cuadro Alas. Baka hanggang sabi lang na labanan. Pero nga pala, tiwala pa rin ako na mananalo si Casimero laban kay Tapales. Sabi naman nitong isa, hindi pwede yan. Pinaglalaban ng dalawang pambato natin. Dapat sa ibang lahi na lang nila itapat ang mga pambato natin. Samantala, natalo naman ang ating kababayan, former world champion Renemar Cuarto kay Japanese Sokichi Wata via round 6 TKO. Ayon sa kampo ni Renemar Cuarto na ang huling pagbagsak niya kung saan itinigil ng referee ang laban ay hindi daw nagmula sa suntok kundi tulak lang. Kaya nagrereklamo sila kung bakit inihinto ng referee. Pero bago ang huling bagsak ni Renemar Cuarto ay bumagsak pa ito ng 3 beses nung una. Eto, panoorin natin ang naging highlights ng kanilang laban kahapon. What happened, Red? Wala na, delikado na sila eh. Ilagin daw. 本日の第3試合ライトフライ級8ラウンドレフェリー慶山修平がこの試合をストップしたタイムは6ラウンド2分21秒6ラウンド2分21秒テクニカルノックアウトによりまして勝負者赤コーナー岩田勝吉Yan mo dula. Sarado. Pag doon lang mo, kalitan, sumbag. Kilid, sarado. Sarado lang, sarado, kilid. Ako daw, sinusayip ka. Panis ka doon. Ayaw, sandik ka rin. Sandik mga sarin, ayaw lang eh. Gubagay, gubag. Hawa niya. Yuk. Yuk. Hawa. Uyok din, ayaw pundos kilid. Hey, it's a catching! Yuk, yuk! Bakal balik. Bakal balik.
Bujaba, bujaba. Sinawa, hinay na siya. Tutukan ka. Tutukan ka. Ilaga na, ilaga na. Ating cut. Dula na, bulaga na. Sige. Oh, cut. Dula ding. Dula, tas kamu. Look na. Jabatan dua. Liuk ulo, liuk ulo. Semangat itu. Bukting, kuha na nawo. Black, black. Seradu ding, seradu. Sirado, sirado. Seradu. Sumbak, sumbak. Gi, ayo ke atas, ikaw doon. Ikaw doon. Ikaw doon ding. Seradu lang, seradu. Ay, seradu lang. Sabayin, sabayin. Seradu lang. Ay, buka sa gabag. Sumbak, seradu, seradu. Sirado kilid, sirado. Taas ka mo. Kanay mo ka mo kilid mo. Oh, Giding. Sige. Upiran. Siap, Ubiran. Sige, dula. Ayaw, ibabae mong kabot. Dula din, dula. Sige, Ubiran na yun, duwagi. Sige, dula. Sige, sa makasumbag din. Pag ikaw makasumbag, ikaw mula. Sige, dula pa. Ulang pa na din. Liuk ulo. Sige, dula din. Dula. Sige, dula. Dula. Dula lagi. Dula. Dula, okay, matagal siya. Dula. Dula. Padul, padul. Ayaw lagi papurmahan lagi. Ayaw papurmahan ba? Kana, hop, ayun. Sirado, sirado, sirado kilid. Huwagin mo sumpad. Yun. Dul ding, dul. Ayo sandig dia, ayo sandig. Awak. May tayo mong kilit. Huwag tigil siya, go. Sige. Siya, pupilan. Sige. Kulang ka na. Ayaw ang daging sumpag din. Ayaw ang daging sumpag. Oh, luya na din, luya na din. Sige. Huwagin. Badiado. Kwarto badiha. Huwagin ang sumpag. Sige. What happened, Red?
Kwan.本日の第3試合ライトフライ級8ラウンド、レフェリー寺山修平がこの試合をストップしたタイムは6ラウンド2分21秒、6ラウンド2分21秒、テクニカルノックアウトによりまして勝負者赤コーナー岩田